May mga pagkakataon ba na paulit-ulit mong iniisip ang isang problema? O hindi ka makatulog dahil sa daming pumapasok sa isip mo? Welcome kaibigan! Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong laging nag-o-overthink, paano ito nakakaapekto sa kanilang isip at emosyon, at ano ang dahilan kung bakit mahirap itong pigilan. Bago tayo magpatuloy, paki-like naman ang video at pa-subscribe sa channel at i-click na rin ang notification bell para wala kang ma-miss sa ating mga bagong kaalaman tungkol sa psychology at personal development. Narito ang mga ilang dahilan kung bakit may mga taong sobrang nag-o-overthink. Panoorin hanggang dulo. Una, takot sa hindi tiyak na mangyayari. Maraming tao ang nag-o-overthink dahil nahihirapan silang tanggapin ang mga bagay na hindi nila alam ang magiging resulta. Dahil dito, paulit-ulit nilang iniisip ang iba't ibang posibleng mangyari sa hinaharap. Sa halip na makahanap ng kasagutan, lalo silang nababalot ng pag-aalala at pagdududa. Pangalawa, takot magkamali. Maraming overthinkers ang natatakot gumawa ng maling desisyon. Dahil dito, sinusuri nila ang bawat detalye ng paulit-ulit bago kumilos. Ang problema, habang tumatagal ang paulit-ulit na pag-iisip, mas lalong nawawala ang direksyon ng kanilang isip at mas nahihirapan silang magdesisyon. Pangatlo, nakatuon sa negatibong posibilidad. Ang utak ng tao ay natural na mas sensitibo sa mga panganib kaysa sa mga positibong bagay. Ito ay bahagi ng ating survival instinct. Ngunit kapag sumobra, nagiging sanhi ito ng pag-iisip ng mga worst-case scenarios kahit maliit lamang ang posibilidad na mangyari ang mga ito. Pang-apat, nakaraang karanasan. Ang mga taong nakaranas ng pagkabigo, pagkakamali, o matinding stress noon ay may posibilidad na mag-overthink. Sinusubukan ng kanilang isip na iwasan ang parehong sakit o problema, kaya paulit-ulit nilang binabalikan at iniisip ang mga nangyari. Panglima, perfectionism. Ang mga perfectionist ay kadalasang overthinkers din. Gusto nilang maging tama ang lahat kaya sobra nilang sinusuri ang kanilang ginagawa. Sa halip na makatulong, nagdudulot ito ng pagkaantala, pagod, at minsan ay kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Pang-anim, labis na pag-aalala sa opinyon ng iba. May mga taong sobrang nag-iisip dahil palagi nilang iniisip kung ano ang sasabihin o iisipin ng ibang tao tungkol sa kanila. Dahil dito, bawat kilos at desisyon nila ay paulit-ulit nilang sinusuri upang maiwasan ang pagkakamali o pagpuna. Pang-pito, laging maraming iniisip. May mga taong likas na mahilig mag-isip ng kung ano-ano. Dahil dito, madali silang makabuo ng iba't ibang senaryo at posibilidad sa kanilang isipan. Bagamat nakakatulong ito sa pagpaplano at paglutas ng mga problema, maaari rin itong humantong sa walang tigil na pag-aalala at sobrang pag-iisip. Pangwalo, kulang sa tiwala sa sarili. Kapag kulang ang tiwala ng isang tao sa kanyang kakayahan, mas madalas niyang pagdudahan ang kanyang mga desisyon. Dahil dito, paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang mga naging desisyon at kung tama ba ang mga ito o kung mayroon pa sanang mas magandang paraan. Pang-siyam, takot sa mga posibleng mangyari. Maraming overthinkers ang nahihirapang tanggapin na may mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Dahil dito, patuloy nilang iniisip ang mga posibleng mangyari sa mga darating na araw sa pag-asang makapaghanda sa anumang mga problemang parating. Sa halip na magkaroon ng kapanatagan, madalas silang nababahala sa mga bagay na maaaring hindi naman mangyari. Pang-sampo, kulang sa tulog. Isa rin sa mga dahilan kung bakit madalas tayong mag-overthink. Kapag kulang tayo sa tulog,
mas humihina ang ating focus at mas nagiging sensitibo tayo sa mga iniisip natin. Dahil dito, mas lumalakas ang negatibong pag-iisip at mas nahihirapan tayong kontrolin ang mga pumapasok sa ating isipan. 11. Trauma o masamang karanasan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit madalas tayong mag-overthink. Kapag ang isang tao ay nakaranas ng trauma, mas nagiging sensitibo ang kanyang isip sa mga karanasang ayaw niyang maulit. Dahil dito, madalas sumasagi sa kanyang isipan ang mga masasakit na nakaraan at iniisip kung maaari bang mangyari ulit. Sa halip na magkaroon ng katahimikan ng isip, mas napapalitan ito ng pag-aalala at paulit-ulit na pag-iisip. Tandaan, hindi lahat ng bagay ay kailangan isipin ng paulit-ulit. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay tanggapin ang mga bagay na hindi natin makontrol at magtiwala sa ating kakayahang harapin ang anumang darating. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at i-share ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay na madalas mag-overthink. Baka sakaling makatulong at paki-click na rin ang notification bell para wala kang ma-miss sa ating mga susunod na video tungkol sa psychology, self-improvement, at personal development. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.